Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan dito ang aking review kay Baby Grok. Yan, isa po itong requested na review mula kay ka-crypto natin dito. Pero ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan. Masa na yun? Dito po pala. Ayan, napaki-review si Baby Grok. Ayan. At umpisan po natin dito kay CoinMarketCap. Ayan, nakikita po natin dito na siya po ay bumagsak ng 1.40% nitong nakalipas na araw. Ayan, nitong nakalipas na 7 araw ay umangat naman po siya ng napakataas, 433.16%. Pero nitong nitong nakalipas na isang buwan ay ang laki po ng kanyang inakyat. Lumipad po siya ng 4,462.96%. Ayan, sumabog po siya. At yung kanyang market cap ay unverified po yung kanyang market cap po, kaya hindi po tayo nakakasiguro kung ganito po talaga kalaki yung kanyang market valuation. Yung kanyang trading volume nitong nakalipas na 24 oras ay nasa $20.48 million. Ayan. Gumagamit po siya ng BNB Smart Chain or BEP20. Ayan, yung kanilang rating ay 4.1, medyo mataas naman po. Ayan, mataas po pala. Ayan, masasabi kong mataas po ito kasi nasa 4. Ayan, kung pag 4 po yan papuntang 5 ay masasabi ko pong mataas po na rating ito. Kaya yan, si Cyberscope ay binigyan po siya ng score na 4 star. At yung Certic naman ay 4.2. Ayan, nagpapakita po ito na yung rating na ito ay matindi po yung kanilang security. Ayan, hindi po ito basta-basta nahahack or ito ay nagkakaroon ng exploitation. Kaya ayan, i-check po natin yung kanilang Twitter. Ayan naman po, meron pa lamang po silang 2,580 na mga followers. Kaya yan ang konti lamang, medyo konti pa lamang yung bilang ng kanyang community. 2,580. Yan, December 9. Watch the full video on YouTube official to see what happened. We are excited to share with you the final from our most recent recording project. Yan, December 9. BSC listing post. Ayan. Yan po yung mga post po nila dito sa kanilang X account. Ito naman po yung kanilang website. Yan, mukhang napakasimple lamang po. Ito po yung kanilang ayan, ginagamit nilang yan, yung team nila, si Grok. Yan, Baby Grok. Yan po si Baby Grok. Ayan, mababasa po natin dito lahat ng mga information. Ayan, nandito po yung kanilang tokenomics. Ayan, total supply, tax. Ayan, liquidity pool ay mapupunta sa 1% mapupunta sa liquidity pool, 2% sa marketing at saka 2% sa kanilang developers. Ayan, meron po silang platform dito. Ayan. Ayan yung, meron din po silang burning mechanism dito. Ayan po yung kanilang mga partners. Ayan, ito po yung kanilang roadmap. Meron po silang phase 1, phase 2, phase 3 at saka phase 4. Kaya ayan, kung gusto po nating mag-invest dito ay i-check lamang po natin dito yung yung mga karagdagang information nila rito sa kanilang website. Ayan, basahin lamang po natin ito. Kasi yung aking ibibigay lamang rito ay yung ayan, mababaw lamang po na mga yung review lamang po na hindi po gaanong hindi po nating pag-uusapan yung talagang lahat-lahat dito. Yung mga surface lamang na information, mababaw na information yung aking maibibigay rito sa aking review. Kaya ayan, umpisan po natin ang pagre-review rito. Ayan, ang aking masasabi po rito ay ayan, meron po itong magandang side at saka meron po itong hindi magandang side. Unahin po natin yung aking nakita na magandang side nito. Yan, yan, kung pagtitignan po natin yung kanilang si Baby Group ay napaka-adorable po, napaka-cute po ng kanilang ayan, ginagamit dito na ayan,
Kaya meron po siyang memorable branding. Yan, nagugustuhan po talaga ng marami yung kanyang, kasi napaka-cute pong tignan. Kaya ayan, memorable branding. Talagang maagaw yung pansin mo talaga rito, ay maagaw yung yan, yung kanyang adorable na si Baby Groot. Yan ang posibleng yan yung mga nakapag-attract sa mga yan, maraming mga yung maraming mga investor kung bakit sila ay napa-invest dito kay Baby Groot. Yan, nagustuhan daw nila yung yan, yung itsura ni Baby Groot dito. At yan, yung pangalawa ay na nakikita ko maganda rito ay mukhang may potential naman po yung kanilang DeFi integrations dito. Ayan, meron pa silang plano sa staking, ayan, at saka governance features. Kaya ito po ang makakadagdag sa kanilang mga utility or use cases, at magbibigay po ito ng benefit yan sa long term, para sa long term mga holders ng Baby Groot. At saka ayan, yung isa pang nakikita kong maganda rito ay meron pong positive market momentum ngayon ang Baby Groot. Ayan, nitong mga nakalipas lamang na ayan, yung kanyang performance, nakita po natin kay CoinMarketCap ay ayan, ito po talaga ay sumabog. Ayan, kaya meron po siyang bullish community sentiment. Kaya mukhang magpapatuloy lamang yung hype nito. Ayan, at magbibigay pa ng posibleng may potential pa ito na magbigay pa ng mga ayan, karagdagang mga gains. Tsaka yung panghuli na nakikita ko rito na maganda po rito kay Baby Groot ay yung kanyang liquid lock liquidity. Ayan, yung meron pong portion ng token supply ang nakalock. Ayan, for a set of period. Ayan. At yung layunin po nito ay para ma-increase yung stability at saka ma-prevent yung mga sudden collapse ng mga presyo nito. Ayan. Para ma-prevent yung mga yan, yung matitinding pagbagsak ng presyo ng ni Baby Groot. Kaya yan po ang gamit ng liquid lock liquidity. Ayan. Panlaban po ito sa yung mga gustong mag-dump. Yan, liquid lock liquidity. Ngayon, ang hindi ko naman po nagustuhan, yung parang hindi naman nagustuhan, pero parang yung nakikita kong nakakabahala rito ay meron lamang siyang limitadong track record. Kasi bagong-bago pa lamang siya. Nailabas pa lamang siya noong July. Ayan, buwan ng July, taong ito na 2023. Kaya wala pa siyang gaanong na-establish na reputation, at wala pa siyang napapatunayan na mga use cases. Ayan, mga gamit ayan, na di tulad ng mga ibang mga meme coins na ayan, naka-establish na talaga. Kaya yan ang isang bagay na aking hinababahala rito kay Baby Groot. Ayan, bagong-bago pa lamang po kasi siya. At saka yan, yung isa pa ay yung kanyang galaw ay talagang nakadepende lamang po sa hype. Kaya yan, yung hype na ito ay yan po yung talagang nagdudulot sa kanyang pag-angat sa presyo. Kaya ayan, dahil sa hype na ito ay napaka-susceptible po yung kanyang market price, at talagang nagiging unpredictable yung kanyang market. Pwede pong ayan, magkaroon ito ng malalaking fluctuations. At yan, yung isa pang aking kinababahala rito ay meron po siyang mataas na supply at saka inflation. Yan, meron po siyang massive total supply na umaabot po ng 420 quadrillion na tokens. At meron po silang 5% na transaction tax. Yan. Kaya nakakabahala po yung inflation na ito, lalong-lalo na para sa mga long-term na investors. At yung panghuli ay nakikita ko po rito na posible pong magkaroon ng rug pull dito. May risk po na magkaroon ng rug pull dito. Kaya ayan, lalong-lalo na kung pag talagang parang hindi natin alam, baka biglang iwanan ng mga developers. Dito talaga ito na talaga yung katapusan. Maski may liquid lock, maski may features pa si Baby Groot na liquid lock liquidity, ay
paano naman kung pag biglang iniwan ng mga developers itong si Baby Grok. Yan po ang tatapos talaga dito at talagang magkokos ng rug pull. Kaya yan po ang nakikita ko rito. Yan, kung tapos na talaga lahat ng mga investor dito kung pag iniwanan ito ng mga developers. Kaya ayan, sa kabuuan ay si Baby Grok ay may potential naman po siya para maging isang DeFi utility at napaka-positive po yung kanyang market sentiment. At ayan, medyo yun nga lang at talagang high risk po siya. Masasabi kong napaka-high risk po siya. Pero kung pag high risk siya, ay ang maganda naman po rito ay high reward po siya. Pwede po siyang magbigay ng mataas na reward opportunities. Kaya yan, dahil sa nag-uumpisa pa lamang siya ay naka-rely po siya sa hype. Kaya sa madaling salita ay mag-invest na lamang po kayo sa kung ano yung kaya nyong ipasok rito. You can invest what you can afford to lose. Yan lamang po yung aking masasabi dito at ang aking naging review dito kay Baby Grok. Yan, para kay ka-crypto natin dito. Yan, na nagpa-request dito kay Baby Grok. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.